Makinig po tayo. Makinig tayo, no? Ba't ditong patungkol kay Ping Lacson at saka kay Alan Cayetano. Sige, pakinggan natin. Ping Lacson na they are preparing to submit, baka today na submit na yan sa Office of the Ombudsman, yung boxes of evidence. Boxes of evidence. Tingnan nyo, 6 na karton, 4 na plastic na karton. So, mga 10 boxes yan. 10 boxes of evidence. Gabundok ng ebidensya laban kay Alan Peter Cayetano. At dito makikita natin na hindi lang basta boka-boka si Ping Lacson. Kumbaga, meron talaga siyang mga ebidensya. Paano naman yung mga kontraktor mismo ni Alan Peter Cayetano? Mga kontraktor, mga kontraktor siguro na nalugi ang negosyo dahil ang laki na hinihingi ng tongpats ni Alan Peter Cayetano from 25 to 35% daw according to Ping Lacson. Kaya nalugi yung mga kontraktor, kaya sila na mismo ang nagbibigay ng ebidensya kay Ping Lacson. At siguro kasama na yung kapatid ni Alan Peter Cayetano at ni Pia na si Lino Cayetano, na ngayon kaaway na nila sa politika at niloko pa nga nila ito sa last election kung saan last minute pinatagbo nila si Lani Cayetano. So, na habang yung arrangement nila na si Lino Cayetano naman ang magiging mayor. So, kaya siguro pati itong si Lino Cayetano ay nakabigay na rin ng ebidensya sa anong ginawa ni Alan sa 6.7 billion insertions niya. Kaya dahil sa away nila dito ni Ping Lacson na binanatan niya dahil umingkris daw yung SALN from basta from 50 million ata to 400 million. Pero sinabi naman ni Ping, lumaki yung SALN ko nung hindi ako senador. During the years na citizen Ping lang ako at negosyante ako. Meron pa nga yan, dami mga real estate si Ping I can confirm that kasi isa sa mga malalaking farm niya kung saan nagbibideo siya paminsan-minsan ay katabi ng farm ko rin. Diyan sa, in fact, nakakatuwa yung farm ko Yung mga katabi ko, puro mga ex-generals, ex-colonels. Tayo lang ang hindi military doon. Pero yun, andun rin si Ping Lacson kasi syempre, siguro sabay-sabay sila bumili yung lupa doon, dyan sa Baras Rizal. Sa Baras Rizal. Kaya lang kay Ping, nung binibisita ko pa yung lupa ko noon, ay marami ka makikita na mga container vans na binababa sa lupa. Galing ni Ping, meron daw siya mga underground bunker doon. Kala ni Kibuloy, siya lang mahilig sa underground bunker. Pero ito naman si Ping, ginawa niya yun nung hinahabol siya ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya yun daw ang last stand niya. Kumbaga kung atakihin siya, yun ang doon siya mag-last stand doon sa underground bunkers niya. Galing, no? Galing ni Ping, no? So yun sa Baras, Rizal. So ganoon talaga, meron siya ospital. Meron siya, na-investor siya sa isang ospital. So, ganyan si Ping, binanatan ni Alan Cayetano, binalik siya ni Ping nito. Gabundok na ebidensya. Samantala si Alan, wala maipakita na katiwalian ni Ping Lacson kasi kumita siya ng 350 million habang citizen Ping siya. So, Alan, akala ko ba magaling ka? Sige nga, magkalkal ka nga sa mga katiwalian ni Ping Lacson habang hindi rin niya kumukuha ng pork barrel, hindi rin niya na kumukuha ng insertion. So wala ka mahanap diyan. Ito lahat naman ng binana sinabi ni Alan Cayetano sa pagyaman ni Lacson paglaki ng kanyang salian
Lahat naman yun nasagot na ni Senator Lacson sa iba't ibang network TV. Napapanood ko yun eh. Ni-interview siya. Lahat sinabi niya kung paano siya yumaman at nagbayad pa nga siya ng tax ng millions. O isipin mo, dahil sa kinita niyang malaki, nagbayad din siya ng millions sa tax. O, kita nyo? Tapat, kumbaga tapat siya. Kaya nang sinabi ni Alan na yumaman niya, eh wala naman nasagot na lahat eh. Ngayon siya ngayon binueltahan. Kuha ng Paul Barrel, hindi rin yan na kumukuha ng insertion. So wala ka mahanap diyan. Tapon muna natin yung basura. Darating na yung basura kasi kaya binaba ko na. Tuloy. Kumukuha ng Paul Barrel, hindi rin yan na kumukuha ng insertion. So wala ka mahanap diyan. Ito nakita ni Ping Lacson sa'yo. So sabi ni Ping Lacson sa social media site niya kahapon, sabi niya, Taguig update, several crates of DPWH documents. DPWH documents. Hindi ito gawa-gawa sa recto, kundi ginawa ito. Binigay sa kanya, tinurn over sa kanya. Hiningi niya at tinurn over sa kanya ang DPWH. Siyempre, takot yung DPWH kay Ping. Baka sabihin ng mga USEC-ASEC dyan, baka tayong imbestigahan ni Ping. So, tinurn over. Kaya sabi ni Ping, Taguig update, several crates of DPWH documents, all relating to our Taguig case studies are ombudsman bound. Yun, dadali na daw nila sa ombudsman. Meantime, the Land Registration Authority is pouring over the issued over reclaimed portions of Laguna Lake. So yun ang pinag-uusapan natin kanina. Mga lupain dyan na nabenta na from 750 to 1 million or more per square meters. So tiba-tiba 85 mahinan tayo sa math pero ilan bang square meters ang 85 hectares? Tiba-tiba rin yan. Tiba-tiba. Talaga naman. Talaga naman. Kung kumita sa gobyerno, wagas. So, yan. Patay ka dyan, Alan Peter Cayetano. At baka pati si Pia Cayetano, napansin nyo ba? Parang ilang hearings na. Ameme, si Pia Cayetano. Ilang hearings na. Absent si Alan. Nagkomento lang about yung rules ng Senado pero hindi nagkomento doon, hindi hinaras ang mga witness ng prosecution. Ilan araw na. Ayan, naghihingi yan ng ng arrangement sa Marcos administration na lubayan sila, hindi na ituloy yung pag-file ng kaso nila kapalit hindi na nila iharas yung mga prosecution witness, pati prosecution lawyers, at iboboto nila in favor of the impeachment or conviction of Vice President Sara Duterte. So yan, kaya sila, pareho magkapatid, at parang silence of the lambs sila, tahimik silang dalawa. At sa trial, kahit uma-attend si Pia pero hindi na hinaharas ang mga lawyers at witnesses ng prosecution. At si Alan naman, ganun rin. Nag-ingay lang siya doon sa rules. Pero after that, hindi na niya hinaras itong si Ortonio. So, baka naghihintay ang sasakyan. Naghihintay ang sasakyan doon sa Quezon City, Payatas City Jail. Naghihintay pa ng pasero. Waiting pala. Yung isa nadulas daw. Puno. Si Janggoy. Sino kaya susunod na madulas? Marcoleta. Ano? Padulas ba? O magpapadulas?
maingay lang siya, nag-ingay lang siya doon sa rules. Pero after that, hindi na niya hinaras Hindi nakakatama itong pati si Ortonio. plastic na. Ha? So, baka meron ng something-something. Ha? Something-something. Ha? So, in relation to this, if you play natin yung continuation ng video kanina, at dito naman sa parteng ito ng video ni Alan Peter Cayetano, minamaliit niya. Sabi niya, wala yan mga dokumento ni Ping Lacson. Sabi niya, ang actual dapat i-check mo yung projects. Pero syempre, ang katiwalian naman doon sa dokumento, ibig mo biro mo ha, humingi ng slope protection pero ang ginawa reclamation, illegal pa. So hindi naman tayo kailangan mag-engineer para makita natin na panggugoyo, panloloko talaga yun sa gobyerno. Kaya patay ka dyan, ha? Kitang-kita, kahit sila. At ang maganda, kitang-kita yung katiwalian ni Alan. At ang maganda, dahil sa pagdidepensa niya doon sa mga projects niya, inamin na rin niya na gumamit talaga sila ng recycled pictures, yung 4 na projects para makolekta yung pondo, iisang picture ang ginagamit. Siyempre, ang lakas ng loob nila na they can get away with that. Dahil siyempre, bayad nila yung COA, bayad nila yung USEC, ASEC, Regional Director, District Engineer, lahat kakontsaba nila. At kung hindi makakontsaba, takot na takot na kay Alan Peter Cayetano. Kaya hinahayaan na lang nila ni Alan Peter Cayetano gawin kung ano mang gusto ni Alan Peter Cayetano. Ito, patulang ko na lang ito kasi parati rito tinatanong ng mga Marcos vloggers. Sabi ni DJ Byron, MTV, "Boss, do you pay tax on your YouTube income? Someone is just asking, good morning." Of course naman, boss. Ha? At hindi lang sa YouTube, pati negosyo natin, boss. Kasi boss, I go abroad mga 3 times a year. I travel to 10, 20 countries in a year. Magta-travel na naman kami soon to 7 countries in Europe, boss. In Europe, including Estonia, mga 50 na lugar na puntahan namin, naubusan na namin ng lugar na pupuntahan, pati Estonia. Pero boss, you cannot apply for visa, boss, especially in the US, or even Japan, US, Europe, Spain, ka-apply na namin ng visa sa Spain. And thank you, Donald Trump, binigyan kami ng 10-year visa sa Amerika. Ngayon, kinancel na lahat ng mga visa release. Pero nabigyan na si Bag at pamilya ko ng 10-year visa. So boss, in case you do not know, at saka yung mga Marcos vloggers na hindi nagta-travel, you cannot apply for a visa if you don't show proof na hindi ka magti-TNT, boss. You have to show proof na may negosyo ka, may lupain ka, and the best way, siyempre pwede ko bulahin, baka sabihin nila, pati yung bank accounts ko, dinodoktor ko. You have to submit your income, boss, including your YouTube income, to convince them that Bag will not go TNT because I'm blogging about the Philippines. I cannot blog about the Philippines from Estonia, boss, from Estonia. I will not go TNT in Estonia. Oy, ang ganda ng lugar sa Estonia. Pero mag-ingat kayo dyan, mga kababayan. I love it. Hindi yan sila, nag-surrender sila yan kay Hitler, kaya hindi sila binomba ng mga allies. Nag-surrender rin sila later on sa mga allies. Una kay Hitler, hindi sila binomba ni Hitler. World War II, nag-surrender rin sila sa mga allies. Kaya kung may pera kayo, pumunta kayo sa Estonia, Latvia, Herzegovina, ang ganda. Preserved by time. Andun pa yung mga original castle. Ang ganda. So, yan boss, balik tayo dyan sa issue ng parating nire-raise ng mga Marcos vloggers.
hindi ka pwede. Kaya nilagay ko lahat, pati YouTube, kahit ang liit-liit lang. Kasi at least dollar. Para i-convince sa kanila na hindi ako lilipat sa Estonia. Kasi dito ako, gusto ko, mahal ko ang Pilipinas. Kaya nga nagbablog ako sa Pilipinas. Kung doon ako sa Estonia, syempre, malayo ako sa mga balita dito, sa mga sources ko, mga kausap ko dito. So, yan lang boss. I hope that that puts the issue to rest. Kasi ito, nakakatuwa. Itong mga Marcos vloggers, ngayon lang sila nagbayad ng tax. Kaya pinapalaki nila. Tayo, ang dami natin negosyo eh. Ang dami natin negosyo. Ang dami natin lupa. Hindi ba sa pagyayabang, pero para sa attention ng mga Marcos vloggers, ha? Sa 8 land titles tayo dito sa Luzon, 8 land titles sa Zamboanga. Magkano ang real estate tax natin dyan? Ha? May commercial buildings tayo dito at sa Zamboanga, magkano real estate taxes niyan? Ha? So, kayo at sa akin ay hindi na big thing yung nagbabayad ng tax because whether I like it or not, I do that. Kasi negosyante ako. Nagde-develop ako ng mga lupa, tinatayuan ng building at pinaparenta nito. So lahat yan may taxes dapat. Ha? So no big deal na yan sa akin. Pero ito mga Marcos vloggers, first time lang nakabayad ng tax, pinapalaki na. Parang it's a big deal na. No big deal sa akin yan. Tagal-tagal na ako nagbabayad ng tax. Meron na nga akong Our mission is to protect people. kakatuwa ah. So boss please relay that to your idol mga Marcos vloggers. At meron tayo sagot sa kanila one of these days. Busy lang tayo dito sa mas Alam nyo, dapat lang magbayad ng bis. Nakakaya. Yung mga nagtanong kay vlog, kay Bad, ngayon lang pala nagbayad, sabi niya. Magbayad talaga tayo ng bis, kaibigan. Ako, 20 anyos pa lang ako, nag-employed na ako sa private. Hindi ako nagtrabaho sa gobyerno. Nagbabayad ako ng bis. Komisyon ko, may bis. 13 monthly ko, meron bis. Ganyan lang ako, simple lang eh. Pagkaraniwang mamamayan lang ako, pero nagbabayad ako. Pero kayo, yung iba, baka hindi pa nagbabayad. Magbayad naman kayo. May batas po dyan. Hindi lang batas sa Pilipinas, batas sa Biblia mismo. Ito yung batas ng Biblia tungkol sa buwis. Sabi sa Roma 13, 5, 6, 7, meron nakalagay dito. Ang sabi niya, yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilahan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. 7. Kaya bigay ninyo ang nararapat ibigay, bayaran ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang, at pararangalan ang dapat parangalan. Sa Biblia, batas pala yan. Sabi ni Apostol Pablo, Roma 13, 6-7, magbayad tayo ng bis. Kaya ako, sabi ko nga sa inyo, at the age of 20, nag-employed na po ako, nagbabayad akong bis. Mula noon hanggang sa magretiro ako. Okay? Kaya dapat, bayad kayo ng bis. Kaya, mga kumikita sa vlog bayad. please relay that to your idol mga Marcos vloggers. At meron tayo sagot sa kanila one of these days. Busy lang tayo dito sa mas makabuluhan issue. Kahit araw-araw pa nila, 2 beses, 3 beses, binabanatan si Bat, hindi tayo nagpapadistract. Tuloy pa rin tayo ang pag-expose ng mga katiwalian ng mga Duterte at nila Alan Peter Cayetano. Sige, distract tayo dyan. Sige, dito na tayo. Sige, tuloy na.
yung mga dokumento na yun ay magpapakilay ng project. Sumagot sila isa-isa, maayos daw po lahat na innocent na May ngayusaw. sinumbong na lahat sa NCR, sinumbong na rin po sa DPWH at ginagawa na. Si Secretary Tito mismo, nakita niyo mismo sa news at saka sa SOCMED, pumunta dito sa mga project na may problema at siya na ang nag-alam sa mga tao niya kung ano nangyari at bakit may problema. So today, I want to talk about purpose para ma-end natin yung series na yan this week. But I also want to talk about stewardship that I did, but I also want to talk about fighting for what we believe in. And when we say fighting for what we believe in, hindi ibig sabihin mo na sigawan, pastusan, hindi ibig sabihin araw-araw pataas ng boses, yung ginagawa sa amin na parang yung unang araw-araw, ngayon dito, bakit may nakalagay ba sa dokumento na i-dictate sa kumpanya yung mga dokumento na yun ay magpapatuloy ako na napakaganda ng mga project dito. Pero sabi nga namin, yung dokumento yung that will not tell the right story. I mean, anong matter ito? Kung may doble ng picture o hindi naman ako sa video. But pumunta kayo dito. At yung mismo, Nilaglag ang DPWH. Kayo mga taga DPWH na naging kakontsaba ni Alan Peter Cayetano. Nilaglag kayo. Sabi niya, kung may mga pictures dyan na recycled pictures, malay ko. Hindi naman ako taga DPWH. Pero sabi ni Ping Lacson, as shown by the documents, si Alan Peter ngayon, dumidistansya na siya sa mga DPWH projects. Pero, sabi ni Ping Lacson, hands-on si Alan Peter Cayetano, kumbaga involved talaga siya sa mga projects niya. Kanina nga, di ba, sinabi niya, yung na-play natin, sabi niya, Napanood ko na rin yun eh. 4 na picture yun. Pare-pareho lang. Pero iba-ibang date. Akala nyo makakawala si Caldero. hands-on si Alan Peter Cayetano, kumbaga involved talaga siya sa mga projects niya. Kanina nga, di ba, sinabi niya, yung na-play natin, sabi niya, stewardship, parati niya sinasabi, kumbaga, binigyan sa akin ng responsibilidad yan, ako ang bahala gastusin yan dito sa Taguig. Yung ginasta niya, maniwala ba kayo, taga DPWH, sisirain yung career nila, yung nakalagay slope protection sa project name, pagkatapos ginawang reclamation. Siyempre, hindi nila babaguhin yung proyekto kung hindi alam nila nakasandal sila sa isang Alan Peter Cayetano. Na isang Alan Peter Cayetano naman, dati totoo talaga, nakasandal kay Duterte at akala, nung nagka-unit team, nung na-elect sila as unit team, akala nakasandal siya kay President Bongbong Marcos. Hindi gago. Naging kliyente ko na yan dati DPWH. 3 sekretary dyan, naging kliyente ko, Secretary Datu Manong, Secretary Hermogenes Evdane, at Secretary Domingo, naging kliyente natin. Yan sila, Manny Bonoan, mga kaibigan natin yan eh. Sila Roberto Bernardo, lahat yan. So, kumbaga, yung mga USEC ASEC dyan, susunod lang yan sa mga may-ari ng project. Kasi kung senator at congressman ka, ikaw ang boss ng DPWH, ikaw pa nga pipili kung sino district engineer eh. Ikaw pa pipili kung sino regional director ng DPWH. Hindi ang secretary. Under the gun lang sa yung secretary. Tingnan nyo. Si Marcoleta, according to Ping, humingi ng 1.5 billion project kay Manny Bonoan para lang sa committee on sa confirmation committee on appointments, i-confirm nila yung appointment ni Manny Bonoan. So, hindi nga napagbigyan yung 1.5, pero binigyan naman si Marcoleta ng 500 na hindi niya binigay sa kapwa membro ng
contingent ng House sa Committee on Appointments. So ganyan ang control ng mga congressman at senador sa mga proyekto nila. In fact, di ba, yung kaso ng mga kongresista, sila mismo na pumapal na masyado, lumakas ang loob na masyado, dati sila lang kontrolado sa kontraktor, sila na mismo naging kontraktor. So hindi ka panipaniwala na yung itong paghuhugas kamay ni Alan Peter Cayetano na So, naputol, nawala. So, totoo yun. Sabi ni Senator Ping nung araw, yung contractor, yun na mismo yung kongresista. Kongresista, contractor pa. Or kaya, yung pamilya ang kontraktor. O kaya mga kamag-anak ang kontraktor. Yan. Kaya sila tumatakbo sa bilang kongresista. Siyempre, hihingi sila ng pondo at ang kikita yung kontraktor. Sino yon? Maaaring asawa niya, maaaring kamag-anak niya. Yan. Siyempre, tiba-tiba. Kumbaga, walang sayang. Kaya, sumasabog na yan. O, limbawa, ito limbawa lang, nababasa natin, yung kontraktor doon sa Tarlac. O, yung asawa ng dating mayor, ngayon, kongresista, yung asawa niya, si Vic Angeles. O, kontraktor pala yun. Kita nyo? O, yung sa Concepcion. O, kontraktor sila, naging kongresista. O, ngayon, yan, nasa ombudsman ng kanilang mga kaso. Yan, halimbawa lang yun na. Hindi ko sinasabing corrupt sila. Yan ang nakita ko sa mga social media. O, yung Concepcion, Rivera yata apelyido. Tignan niyo po ang nangyayari. Ganyan nga kagarapal sa panahon ni Duterte. Si Duterte nga mismo sinabi niya, DPWH corrupt. Pero, hindi ba dyan nabuking si ano? Sabi ni Bato kay yung mag-asawang kontraktor na yumaman ng gusto, ayun pareho sila nakakulong, nagmamakahawa, naginampian ni Marcoleta, pero ayaw nila magsuli ng ninakaw pera, sabi ng Department of Justice. O, di ba? Yung mag-asawa, yung bumili ng mga kotse na magaganda, ang dami. Ito, gusto tumakbo siya ng mayor ng Pasig, natalo siya. O, anong sabi no sa anong panahon ni Bato, nung hindi pa tumatakas ang Bato? Kailan? Linawin mo nga kung kailan ka nagsimula. 2016 onward. Pinuhulit pa eh. 2016 onward. Sinong presidente? Si Digong. Kinasangkapan sila at si Bongo nagkaroon ng yung tatay niya mayroong kontraktor at yung Vizcaya nag-join pa sila doon sa isang project sa Davao. O, kilala nyo na yan. Yan. Alam nyo, salamat sa Diyos. Bakit? Dapat tayo magpasalamat unti-unti na sumasabog ang kahanuman ng mga politiko at politikas sa ating bansa. Salamat, Panginoon Diyos. Praise God. Ang itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, sana lagi kayo manalangin. Ipag-pray yung bansa natin na tuluyan ng makulong. Nag-iintay pa yung payatas. Still waiting yung sasakyan ng payatas. City Jail. Yung isa nadulas na. Sino kaya totoo susunod na madudulas? O, Marcoleta. Kailan ang dulas? Yan. Still waiting. Yung iba tumakas na. Si Loren nasa abroad na. Sabi niya, hanggat hindi atras ang kaso ng anak ko, hindi ako uwi. Yan. Nasa si Bato, nagtatago. Sino pa bang nasa abroad? Na alam nyo. Ayan. Sige, hanggang dito na lamang, lahat ng yan, aabutin ng kamay ng batas yan. Sige po. Doon yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, po ako 65. Wala tayong dito political color. Wala tayong, hindi kayo dapat magalit. Napapanood lang, nakapinig lang tayo pare-pareho. God bless us all.
Bye!